sa amadasigon nga pag-awit. O karon nato ta sa paminaw sa mensahe sa Pilipino o atong hatag ang panahon ni Pastor Romel. Okay, mayong buntag kinatong tanan. Uy, mikrofon na. Dalay ko ng Diyos no, niining kabuntagon. Mayo kayo ang panahon mga kaigsunan. Ganina, giulan tag sayo. Ang karon init-init na. Okay, so since na magyud tay mga bisita mga kaigsunan, nya kini siya muhaon po ni siya alang sa mga dili bisita no. Atong isgutan kini gitawag og doctrine of two birth. Doctrine of two birth. Tun-an nato karon nga kabuntagon ang mahitungod sa duha ka pagpakatao, no? And then ang atong teksto na diya sa John chapter 3 verse number 1 down to verse number 6. Matod pa diri sa John chapter 3 verse number 1 to 6. About ni Nicodemo o ni Jesus Christ sa ilahan conversation. Adunay pangutana diri si Nicodemo apan ang tubag ni Kristo iyahang gikalibgan, libog siya mga kaigsunan. Og dihay usa ka tawo sa mga Fariseo nga ginganlan si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo. Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabion og miingon kaniya, Rabbi or magtutudlo nga gikan sa Dios kay wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios ana uban kaniya. Og si Jesus mitubag kaniya sa pagatinuod magaingon ako kanimo gawas kun ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita og mahimugso. Og si Jesus mitubag sa pagatinuod magaingon ako kanimo gawas kon ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. Ang gianak sa unod man. O ang gianak sa espiritu man. Now, sa Bible mga kaigsunan, adunay duha ka klaseng pagpakatao. No? Number 1, atong bahinon, una, sa tanan, kining gitawag og physical birth. Pisikanhong pagkatao or pisikanhong pagkahimugso. Nahimugso ta physically mga kaigsunan. Okay? Natao ta sa physical. Kinsa may nagpakatao na to sa physical, ang ato ang mother or ato ang father makuga isulat, no? Matod pa ni Job chapter 14 verse number 1 nga ang tanan nga natawo sa usa ka babae hamubo ra ang panuigon og puno sa kasamok mo nang ayaw mo katingala nga daghang yung kasamok niining kalibutan na kay nature na gyud na siya sa natawo sa usa ka babae nga makasasala. Okay? Tanawa. Ang tao nga natawo sa usa ka babae hamubo ra sa panuigon og tugob, kanang tugob puno. Okay? Tugob sa kasamok. So, kitang tanan mga kaigsunan nga natawo physically nagagikan sa ato ang mama. Okay? Now karon mga kaigsunan, sa diyang natawo ang tao, may reason ha? Ang pinakaunang tao nga gihimo sa Dios mao si Adan.
ug ang pinakaunang babae nga gihimo sa Dios mao si Eva. Sila ang pinakauna nga lalaki ug babae nga gihimo. Diri nagagikan kanila ang gitawag og tawhanon nga pagkahimugso. Okay? Mao nay atong pinakaginikanan mga gigsudan si Adan ug si Eva. Sila mo ay angayan nga tawgo natong papa ug mama, dili si Maria. Okay? Si Maria, bunga naman po na sila ni Adan ug Eva. Diha man nagagikan ang tanan, no? Sila ang source. Okay? Di man pwede mabuntis ang babae kung wala ang lalaki. Okay? So, ang binhi mga kaigsunan, nasa lalaki, unya, di ba? Naman na sa science, no? Unya, arita sa pinaka, sa mga oras, alas 10 oras, the physical birth, mo na gitawag og entrance of earthly life. No? Mo na siya gitawag og entrance of earthly life. Mo na ang gitawag og physical birth. Mo na gitawag og entrance of earthly life. Dirita na sa diyang nataw ka, pasabot na nakakaroon sa kalibutan. And then, produces all sinful nature. Produces all sinful nature. So, ang physical birth, maunay ni produce sa daang makasasala nga kinaiyahan mga kaigsunan. Kaya kung di ka matao, wala kay all sinful nature. Mo nang tanan nga na tao, naagi ni siya'y gitawag og all sinful nature. Nga sa lain nga termino gitawag ni siya og sala nga panulundon. Mo na giingon ni Psalms chapter 51 verse number 5. Ingon pa ni Haring David sa pakatao ako nga makasasala. No? Atong basahon mga kaigsunan para makitang katag. Verse number 5, aniya karon ako na tao sa kasalaanan og sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. So buot pasabot na patas tiyan sa itong mama na anatay sala, makasasala na ta. Okay? Kaya naa diya ang gitawag og inherited sin mga gigsunan or gitawag og all sinful nature. Ang sala nga atong napanunod ni Adan ug ni Eva. Okay. Sa dihang nakasala ang tao, Romans chapter 5 verse number 12. No, sa dihang nakasala ang tao magigsunan, misulod ang sala sa kalibutan ug nagdalag kamatayon. So, dili na dayta matingala nga ang bisag unsaon na to pag disiplina ang bata, mulikoy gyud na siya. Manguha gyud nag sinselyo hantod matibuok ni kwaon. Ngano man, naaman niya ang old sinful nature. Yang daan nga pagkatao. Okay? So, ang physical birth na diyang entrance of earthly life produces all sinful nature and then produces corruptible, no? Nature. Produces corruptible nature. Ni-produce siya, no? O sa Bisaya ning madunoton nga kinaiyahan. Mo na giingon ni Peter sa 2 Peter 1:23 siguro na, no? Akong klarohon. Atong klarohin mga kaigsunan. 1:23. Adili. 1 Peter siguro.
1 Peter chapter 1 verse number 23. Muna. Tanawa, oh. 1 Peter chapter 1 verse number 23, niya iambak sa 25. Unsa may gingon diya sa King James? King James na, Brajong? English na? Bisaya? Arita sa English. Arita ni isa may gamit diya King James version. Ikaw day? King James mo gamit? Palihog daw ko day. Sa 1 Peter 1:23. First Peter chapter 1:23. 1:23. Being born again, not of corruption, by corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Corruptible seed. No, nagigamit diyan ni Apostol Peter nga being born again not of corruptible seed. Kanang duha man ka seed ang gigamit diyan ni Apostol Peter. Doon ay gitawag og corruptible seed. Unya nagisgot po nag incorruptible. Ang corruptible seed diha naghisgot na siya sa atong physical birth. No? Sa gikan sa atong mama ug papa nag-abot ang egg cell ug sperm cell. Unya mo na ang naghisgot mo na siya og binhi. No? Corrupt ang binhi sa tao tungod sa sala. So, nataw ta being born again not of corruptible seed but incorruptible gamit ya. Ato daw gusto na ko ni emphasize mga kaigsunan kay mas nindot mo gini masabtan gyud nato no kay kung di na to masabtan ang duha ka klase nga pagpakatao maglibog ka what is born again. 1 Peter chapter 1 verse number 23. Being born again not of corruptible seed but of incorruptible. Kanang incorruptible diha nga binhi nag-emphasize kada siya sa gitawag og spiritual birth, no? Yan dila sa nako ikuan pagayo. Dire sa ko mo focus sa corruptible seed. So, ang corruptible seed diha, nagisgot na diya sa physical birth. Na tao ka physically, produces corruptible nature. Okay? So, mo di ay nga gusto sa Dios nga ang tao ma-born again, mataw pag-usab. So, physical birth, mo na ang gitawag og entrance of earthly life. Na nataron ining kalibutan na, nakakita tas kahayag, nakakita tas palibot sa creation, and then, physical birth produces all sinful nature. Sadyang nataw kanining kalibutan na. Nag-produce nini og daang makasasala nga kinayan Romans or Psalms 51 verse number 5. Okay? And then produces corruptible nature. Okay? Arita sa gitawag og spiritual birth. So nataw na ka sa imong mama. Unsa imong edad karon? 20, 30, 40, 50. Pangutana. Sa number 2, kining gitawag og spiritual birth. Ang spiritual birth, mga kaigsunan, walay si bisan kinsa nga makahimo niini. Gawas lamang sa Dios. Okay? Tanawa ang arita sa 1 John. Akong pangitaon kadali ha. Na ako'y nakita ang verse dire. 1 John or 2 John ba ni? Nga kung magisgot ka o dara. 1 John chapter 3 verse number 9. Tanawa. 1 John
chapter 3, verse number 9. Ako basahon sa King James Version. 1 John chapter 3, verse number 9. Asa to? Si bisan kinsa nga gianak sa Dios, wala nag og siya dili makasala tungod kay siya gianak sa Dios. Okay? Whosoever is born of God do not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of kinabuhi sa tao dili ug dili na makasala. Matod pas Biblia sa 1 John 3:9. So ang pangutana, pastor, miingon mo luwas na mo nga makasala man mo. That is physical birth. No? Ang taong luwas mga kaigsunan, ani mo guni siya? Akong iklaroho na. Ani ay. Ako ning i-erase. Nawa, unas tanan, kung magisgot kag spiritual birth, nganong ipakatao pag-usab ang ato ang espirituanong bahin, tungod kay diya sa physical, no? Makasasala kay ta, nagdatag all sinful nature, no? Na lakip ang atong lawas. Giingon diya ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 verse number 1 nga patay ta spiritually kaniadtong panahon. Okay? We are spiritually dead. Patay tayo spiritually. Bisan unsaon na itong paningkamot, no? Dili gyud ta magabatong relasyon sa Ginoo kay patay man tayo spiritually. Kung magisgot kag spiritual death, nagisgot na siya og separation between separation from God. Nahimulag ka sa Dios, mo na gitawag og spiritually dead or spiritual death. No? Kung nahimulag ka sa Dios, matod pa sa Isaias 59 verse number 2, ang sala mo ay nakapahimulag ka nato og sa Dios. So patay, di ba? Wala mo function. Ang buot pasabot anang patay spiritually, wala siya hibang kaagan. Nahimulag siya sa Dios. So kung nahimulag, naputol. Karon, ang tao nga patay spiritually, matod pa sa mga Calvinist, dili na makadungog. Dili na mutuo kay patay man, naaday patay nga makadungog. Ang spiritual death, lahi sa gitawag og physical death. No? Basin mo abot ni na makadungog mo ani. Ang spiritual death lahi siya sa physical. Ang spiritual o ang physical lahi. Kay ang physical death gitawag din siya og separation from the body of the spirit or panagbulag. Ako na bisayaon be. Panagbulag tali sa kalag o lawas. So kung ang tao mamatay physically, buot pasabot ang iyang kalag, nibuwag na sa iyang lawas. Okay? So kung ang kalag, wala na siyang lawas, bisan pagunsao na nimo, sagpao na nimo, kulataho na nimo, di gina mo react. Ano man? Wala na diha ang kalag. Dili na mo function. Samtang kung ang tao is spiritually dead, makadungog siya, no? Makadungog siya kay ang iya ramang kahimtang raman niya maoy patay, but pasabot na himulag sa Dios. Oh. So, lahi ang kamatayon nga spiritual, lahi ang kamatayon nga physical. No, karon, unsaon man sa pagpakatao nimo pag-usab diha sa espirituhanon nga bahin. Lantawa ang verse number 6. Diya sa John chapter 3 verse number 6. Makita nimo diha nga dunay gyud duha ka klaseng pagpakatao. Verse number 6 matud padre.
kanang gipanganak sa unod, unod man. O kanang gipanganak sa espiritu, espiritu man. So, ang natao sa unod, that is physical birth, unod man. So, tao ka. Ang natao sa espiritu, espiritu man. Bot pasabot, nagisgot na pag-born again na tao pag-usab. So, kinsay mo pakatao diri dapita number 2. Mao ang Dios. So, sa unsa nga paagi, nga matao ka pag-usab, makaangkon kag spiritual birth, nagsaulog na ka sa imong physical birth, no? Ako, December 23, sige kung saulog ka na. Pero how about sa imong spiritual birth? Nag-celebrate na ba ka sa imong spiritual birth? Okay? Kanusa na mahitabo nga matao ka pag-usab? Una sa tanan, mga kaigsunan, walihan una ka. No? Walihan. Unsa may iwali? Gospel. Romans chapter 10, verse number 14 to verse number paubos. Tanawan ninyo mga kaigsunan. Diyan mo masabtan nga dili gyud matao pag-usab ang tao kung dili siya makasabot, dili siya mawalihan sa maayong balita. Romans 10 verse number 14, apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuohi, ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi, ug unsaon man nila sa pagkadungog kung walay magwawali. Sa ato pa, pawalihan yun. Ug unsaon man sa mga tao sa pagkawali, gawas kon sila pinadala. Missionary gyud ay padala gyud. Ingon sa nasulat katahom gayod sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balita. Apan silang tanan wala lang manumbaling sa maayong balita, kay si Isaias nagaingon man, Ginoo, kinsabay nagatuo sa ilang nadungog gikan kanamo. Busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, ug ang madungog magaabot pinagis pagwali mahitungod kang Kristo. So una sa tanan, dunay mahitabo nga preaching, pagwali, walihan ang tao. Ang iwali mao ang gospel. So sa dihang nawalihan siya sa gospel, nakadungog, no? So una naa diya ang preaching, mao man ni ang process. Ikaduha naa diya ang gitawag og hearing. Kadungog siya. So naa niya ang gitawag og choice. Iya habang i-accept or iya habang i-reject. Ang importante, nakadungog siya. Uy, si Kuan ba kay namatay na ba ya? Uy, di ko mo to. So ato pa, iyang gi-reject. Wanya dawata, no? So, tanan nga imong madunggan, naani mo ang choice. Imo bang dawaton or imo bang isalikway? Karon, matod pa sa verse number 17. Sa Romans chapter 10. Ang pagtuo nagagikan sa nadungog. Unsa iyang nadungog? Verse 17, busa ang pagtuo nagabot gikan sa madungog, ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. That is gospel, mga kaigsunan, nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. So, ayha pa ka mutuo kung naa kay nadunggan. Kung naa kay nadunggan, naani mo ang choice mo tuo ba kaniini or imo bang isalikway? Karon kay nidawat man ka. So nituo ka. Miingon na di kasi mo kagalingon nga tinuod man gyud nga way laing makaluwas si Kristo ra gyud ang namatay gilubong og nabanhaw. Unsay resulta? Naa na dayon diha mahitabo ang Efeso 1 bersikulo 13. Tanawa basaha. Efeso 1:13. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nanagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo or gitatakan nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. So human ka nakadungog, mituo ka. Human ka mituo, gisilyuhan kas balaang espiritu.
Unsa may gisilyo? Ang balaang espiritu. Unsa may gisilyuhan? Ang imong espiritu. Nga pagpamatuod nga ikaw, iya na sa Dios. Oh. Asa mo to? So karon, tanawa magigsunan, nawalihan ang tao. No? Naitabo nga preaching, and then hearing, kadungog siya. Nidawat man siya. Wa siya mo sa likway. Ang naitabo, naha ang pagsilyos bala ang Espiritu 1, versikulo 13. Nya, balik dayon ka sa 1 Peter chapter 1, verse number 23, nya 25. Being born again, not of incorruptible seed, but of corruptible. Verse 20, ako gumasa pagbalik magkaigsunan. Nindot kining pagka sulti bito ni Apostol Peter. Masabtan yun mo. Unang Pedro 1:23. Being born again, not of incorruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Verse 25. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Puwerteng tinawa, di ba? So, ang nakapa-born again, ang nakapataw pag-usab sa tao, maudi ay si Kristo, pinaagi sa iyang kamatayon, paglubong, o pagabanhaw. Oh. So, kinaaman ko diya ang preaching, na diya ang hearing, sa diyang nidawat ka, nituo ka, na diya ang conviction sa Holy Spirit. So kung gi-convict ka sa Holy Spirit, tungod ganito ka, masiliuhan yung gas bala ang Espiritu. So, karon, kung kano saan na nahitabo sa imong kinabuhi, nga nawalihan ka, nakadungog ka, og midawat, maupod tong adlawahan nga nataw ka spiritually. Okay, basinay pangutana. Naba mo'y mga gikalibgan? Libo ko pastor da, kay natao na ba ako? Pareha mong Nicodemo. Si Nicodemo, naglibog siya, tungod kay natao na gud siya, nga gusto man ni Kristo, matao siya pag-usab. Ang iyang pagsabot is literal. Literal kayang pagsabot. Pwede pa din na, Lord, nga musulod ko sa kong mama. So, ang gisgutan ni Christ ito is spiritual birth, mga kaigsunan, or pag-born again, diya sa espirituhanon nga bahin. Okay, wala rin pangutana? Oh, Brother Rap. Ang mga bata nga nangamatay, nga di pa man na pwede walihan, kaya di pa nakasabot, sa RCC, Roman Catholic Church, is mo nang gitawag og bunyagan. Ang purpose sa bunyag sa bata, infant baptism, is aron mahinloan ang iyahang gitawag og inherited sin or inheritance nga sala. No, sala nga panulundon mao nay muhugas sa sala kuno. O di niya kita sa una ugot tay pagtuon sa Biblia mo nang mutuog yun. Ato dapat Luke chapter ari lang ko sa Old Testament kay naigisulti diri sa Old Testament. Okay, tayo sa kadali. Deuteronomy chapter naigingon dito nga kung wala pa ta sa ang bata wala pa sa age of accountability, wala pa siya sa edad nga manubag, makasulod siya sa gingarian sa langit, kay ila man ang gingarian sa langit. Ako sa pagitaw na Deuteronomy.
Di mao. Nalimot ko sa mga nga verse. Okay, ani na lang. Ato lang ni Simon Birch kay makuan ko. Ani ni siya. Ang bata, dili man sila pwede walihan kay di man mutuo. Kay naa pa man sila sa gitawag og inosente pa man sila, no? So, ang mga bata naa na sila sa gitawag og safe or covered. Covered by the blood of Jesus. Covered sila sa blood ni Jesus Christ tungod kay sila mga inosente pa. Like for example ni Joji, no, iso ni Dejira. Mga special child, dili na sila matawag na saved, kundi safe in the hands of God tungod kay covered sila sa blood ni Christ. Limot lang ko sa mga verse. Mateo 19. Okay. 19 verse number 14. Palayo do ko basa, Brother Rapi. Okay, pakitaw na kong Deuteronomy. Lisod biya ning magbalihim ito kag Bible. Kay akong daan nga Bible wa na gyud. 19 verse number 14. Apan si Lisod Lingo, nag-uula ka na ko ang gagmay kabataan. Ayaw ninyo sila pagpugi. Kaya ang ginurian sa langit ila sa mga sama kanila. So nadia no, ilaha gyud sa mga bata ang gingharian sa Dios. Nalimot ko itong little. Nana sa Deuteronomy. Ako sa pangitawang kadali ha. Deuteronomy. Na, 139. Deuteronomy 139. Tanawa. Kung basaho na, labot pa ang inyong mga bata nga mato ninyo mahimong tukbonon na mamatay o ang inyong mga anak nga dili karon mahibalo sa maayo kun dautan sila makasulod didto o kanila ihatag ko kini og sila makapanag-iya niini. So ang interpretation ani magigsunan kung imo ang tagapagtagad kung ang mga bata, mga batay nga wala pa sila sa age of accountability, wala pa masayod sa maayo o dautan. So, mo na giingon magigsunan na pa sila sa inosenteng pangidaron. So, kung mamatay sila, naman sila sa inosente, di man sila pwede nga maimpyerno sila tungod kay unas tanan, wa man sila masayod unsay maayo og dautan. Mo na ko ang bata, ang pangutano nimo dong, maayo ba ang mangawat? Moingon kay, maayo kay na. Ato yung klarohon kay naara may mga bata nga bisag 7 anyo siguro masayod na. Nga di gyud na maayo ang mangawat, di maayo ang manghilabot, no? So kana sila naa na sila sa gitawag og age of accountability. Manubag na sila sa Ginoo kung mamatay, no? Atubang na gyud sila sa judgment. Mao na nga mintas kini ato mga anak ato yung dadon gyud simbahan. Kay aron matamna na sila sa pulong sa Ginoo. So ang bata nga wala pa sila sa age of accountability, covered pa sila sa blood of Christ, no? Safe pa sila mga kaigsonan. Kay ang saved man God nagpasabot nga na sila yung faith. Di man na sila muto pa. So safe or covered by the blood of Jesus. No, kay ilaha pa na ang gingarian sa langit. Okay, basta na ilahin pungkutan na. Okay, Brad Mingito. May balang ng lalaki
Oh, yun, American, sir. Kaya, America, we're in America. Kaya ako, pati tumulong siya. Ito rin eh, nakukusa may sama tayong bakit, nagwalik na sa Dr. Nicolas, importante, hindi tayo. Then we have preaching and hearing. Wala na to. What's your vision here in the Philippines? You know, we encourage people, ito young men, to join us and tell them that we need to suffer and we will be saved. Kayo to. Ipon na kuno nila, din maglaag kuno, magsalit sa mga tabugimog maayo, din ito salvation. Dekado to. Nako, wala sila preaching, wala sa hearing. Ito ni Baptist, nagwali ni sa tuba. Wala na to, may physical birth, din may spiritual birth. Kunin atong mission. Kung kinima tao na, ibigyan siya, preaching nga, bagi mo kagmayo. Musimba ka, luwason ka Ginoo. Musimba kagmayo. Siya ko naman kuro, one century simba ni mo, di ka luwason Ginoo, luwason lang Ginoo. It's a relationship. Preaching. Importante yan. Sige, salamat no, Brother Benguito. Ya, ato ta sa tuwang second part sa tuwang worship, no? Tuyatag sa tuwang MC.